Hello po mga ka-DDS, welcome to my channel, the DDS Forever Channel. Ngayon po pag-uusapan natin kung paano po binurjak or binutata ni Pia Cayetano si Risa Hontiveros sa kanyang mga kasinungalingan sa White Elephant daw na tinatawag, White Elephant na sport facilities doon sa New Clark City. Pero bago po yan, please don't forget to subscribe kung hindi pa po kayo nag-subscribe kasi marami pa po tayong pasasabugin at mga balitang viral na nangyayari sa ating bansa. Sige, heto na nga po. Alam nyo mga ka-DDS, ang bagyo, kaliwat kanan, ang baha, kaliwat kanan. Pero pagpapalaganap ng mga NPA na to, ng mga opposition ng balita, Diyos ko, nakakarindi na. For the second time, hinahanap na naman nila si Pangulo after ng bagyong Ulysses. Biro mo, hinahanap sa kasagsagan ng bagyo. Ang lakas-lakas ng hangin, at the same time, ang lakas-lakas ng ulan. Etong mga opposition na to, itong mga NPA na to, kasabwat na mga NPA na to, ang lakas-lakas nyo magpalaganap ng balitang peke. Bakit ginawa nyo ba yan sa panahon ni Pinoy? Ng panahon ng Ondoy? Nasa ng Pangulo? Hashtag nasa ng Pangulo? Ngayon kaliwat kanan ng paninira nyo. Ang Pangulo hindi natutulog, for all you know. Hindi kami naniniwala sa mga pinalalabas nyong kasinungalingan. Pati, di ba, heto nga, yung bagyong Rolly, pati si Angela Panganiban, nakisawsaw, binurjak po natin ng nakaraan. Ngayon naman, heto namang issue ng sa White Elephant daw na tinatawag, yung napakamoderno at magandang maipagmamalaking sport facilities natin for the first time. After 30 years, more than 30 years of neglect ng mga nakaraang Pangulo. Biro nyo, ilang presidente nang nagdaan, ang mga atleta natin pinabayaan. Walang proper na facilities para mga pulubing nakikisuyo, nakikigamit ng mga ibang facilities. Kung hindi man, wala talaga. How can they compete without the proper training, without the proper facilities? Unang-una na nga, yung mga sizes ng swimming pool, mahalaga po yan. Kailangan Olympic size swimming pool ang kailangan. Ngayon, for the first time, Risa Hontiveros, yung bunganga mo, tahi-tahiin mo. Talagang nakakapang-init ka ng dugo eh. Biro mo, tinawag na White Elephant. Ako, mga ka-DDS, hindi po ako atleta. Pero naiinggit po ako sa mga atleta sa buong mundo, lalong-lalo na rito sa mga European countries, tulad ng UK. Wherever you go, ang dami nilang medal na nakukuha. Kasi dito po, alaga ang mga atleta. Ang facilities nila talagang one of the mga world-class na facilities nang dito po sa UK. Ganun po nila inaalagaan at minamahal ang kanilang mga atleta. Sa lahat ng larangan, suportado ng gobyerno. Ngayon lang po tayo nagkaroon ng Pangulo, ng gobyerno, na kumakalinga, tunay na kumakalinga sa mga atleta natin. Kaya Risa Hontiveros, White Elephant? Parang yung iniinsulto mo kami, mga Pilipino, lalo na yung mga magagaling na atleta natin. Yung mga may potential na atleta natin at the same time. Kung wala tayong facilities, yung mga atleta nating may potential, ano mangyayari dyan? Siguro mamumundok na lang. Hindi na, wala, hahayaan na nila yung kanilang talent or skill sa larangan ng palakasan. Yung Pilipinas laging nangungulelat sa mga palaro sa ibang bansa. Ngayon, for the first time talaga, nang ginagawa pa nga lang yan, na-amaze ako Tapos nang natapos na at nagkaroon, dito dun pala sa Pilipinas, ginanap ang SEA Games. Ang atleta natin, Diyos ko, ilang medalya ang hinakot na nangunguna sa tali ng medals. Mapa gold, mapa silver, mapa bronze. For the first time nangyari po sa atin yan. Kaya grabe ka, Hontiveros. Anong klaseng pang-iinsulto yan? Kulang na lang, murahin mo lait-laitin mo ng mga atleta natin. I'm not athlete myself, pero natutuwa ako na for the first time nagkaroon talaga ng world-class na sport facility ang Pilipinas. Kasi ayan po ang makakapag-boost ng moral sa ating mga atletang Pilipino. Tapos, alam mo ba kung ano ibig sabihin ng White Elephant? Yung magastos na bagay na walang silbi? Tulad po ng ginawa ni Cory Aquino dun sa nuclear plant, Bataan Nuclear Plant. Hininto niya. White Elephant daw.
Ganyan ba yung mga mentality ng mga dilawan, mga dilawang mga bugo? Wala na kayong ginawa, kundi manira ng manira sa gobyerno natin. Alam nyo, hindi gobyernong sinisiraan nyo eh. Ang sambayan ng Pilipino. Grabe na yung pang-iinsulto na yan. O, example ko pa ha. Bumagyo ha, katatapos lang ng Rolly noon. Ang sinusubaybayan ng mga news, ng mga bias media na to. GMA, ABS-CBN, TV5, kayo. Mga wala kayong yagbors. Hindi nyo binabalita yung pasabog ni Ka Eric, Ka Efren, Ka Amihan, sino-sino pang mga kadre na lumantad, na nagsawalat ng mga krimen ng mga NPA, CPP, NPA, NDF. Wala kayong binabalita. Binabalita nyo, nasaan ang Pangulo? Tapos eto si Risa Hontiveros naman, white elephant daw. Alam nyo, naamoy namin kung anong gusto nyong paratingin sa taong bayan. Dinadivert nyo yung attention. Kasi unti-unti na naglalabasan ng mga kadre, yung mga dating NPA, unti-unti nilang binubulatlat yung baho, yung mga krimen, yung mga ginagawa nilang kalokohan dun sa bundok. Biro mo, ang dami-dami, 22 pala na nakapasok sa gobyerno, mga party list, legal na nakapasok, legal na nakakakuha ng pera sa gobyerno para patalisikin ang sariling gobyerno. Ngayon, heto na nga, sabi ni Ka Efren, di ba? One of these days, kakausapin nila ang vice presidente, makikipag-hunayb sila o kutsaba para sirain ang gobyerno, para patalsikin ang Pangulong Duterte. Pues, hindi po kayong magtatagumpay kasi nandito kami mga DDS. 94% kami na hanggang ngayon sumusuporta at nagmamahal sa Pangulo kasi naniniwala po kami sa pinaglalaban niya. Tapos eto nga, nagkukorus na naman sila, di ba? Pati itong si Kiko Matching, gusto pag-usapan yung Dolomite. Inaabangan nila yung Dolomite kung maaagos after ng Ulysses. Nandun pa rin, di ba? What's the big fuss about this? Maraming mga balita na makabuluhan na kailangang i-inform nyo sa taong bayan. Bakit heto? Kasi dinadivert yung attention ng taong bayan sa mga bagay na walang kabuluhan. Halatang halata kayo. Ngayon, I feel that government is gaining the ground. Unti-unti nang naglalabasan, marami pa yung maglalabasan na yan. Ngayon, pinipilit yung siraan si Silas. Wala na kayong pakialam, siyang pinili ng Pangulo. Siya lang ang nakakaalam kung bakit niya pinili si General Silas para maging PNP chief. Sinimulan nyo na naman, biro mo, yung walang kabigat-bigat na issue tungkol sa birthday niya, na wala raw social distancing sa birthday. Ayun ba, kaya bang mabura ng issue na yan yung kanyang mga nagawa in the past, kaya siya pinili ng ating Pangulo para maging PNP chief? Malalim ang dahilan ng Pangulo. Tatlo silang nirekomenda bakit si Silas. Siguro nakita niya yung track record ng mama, kaya niya pinili. Just because of this social distancing issue sa birthday niya, sisiraan niyo na hindi po pwede, hindi qualified. Sineswerte naman kayo masyado. Kayo nga itong nagrarally, okay lang eh. Ba't kayo okay? Dito sa mama, hindi. Kasi, may kakayahan siya. Napulbusin niya mga NPA na kinakampihan nyo. CPP, NPA, NDF, mga komunista. Tapos binibigyan yung issue na red tagging daw, red tagging. Bakit? Totoo naman Nagtatago lang kayo sa mga party list na kinakaaniban nyo. Ikaw, Risa, hindi ka naman nanalo kay nila Kiko Matching. Leni Robredo, panay photo ops, hindi makapunta rin sa mga lugar na sinalanta pagka walang mga media personnel, kukuha ng litrato, ng video. Tapos, kunyari, ayun, lumusong sa baha, parang si MacArthur. Kakahiya ka, Leni. Pati ito pang kay Biden, nakakahiya ka, Leni. Ikaw, nauna ka pang bumahati kay sa presidente. Saan ka nakakita ng vice president na ganyan? Inunahan pa ang presidente natin mag-congratulate kay Biden. Ang kapal talaga ng mukha. Hindi ka na nga nahihiya sa ano ba yung tawag doon? Yung kakasona mo, umaakto kang presidente. Hindi naman. Kapal talaga ng mukha mo, Leni. Hindi ko na malaman kung saan mo kinukuha. Siguro nang nagsabog ng kapal ng mukha ang Panginoon, sinalumong lahat
Nandudong ka, kayo mga dilawan kayo, mga lahat ng kasinungalingan, sinalun yung lahat. Kapal ng mukha, kawalang hiyaan, kagaguhan. Pero hindi namin kayo titigilan, mga bugok na dilawan kayo. Saka heto pa nga nagbaha, parte ng Marikina o kung saan man. I just heard na si Gloria Arroyo pala, sinimulan ang flood control project sa kung saang lugar na yan sa Metro Manila. Nang sinino yung nakaupo, pinatigil. Alam nyo tong mga Aquino na to, may mga hudas talaga to Whatever na sinimulan, kahit maganda ng past administration, tinitigil nila. Kasi pinipersonal nila. Di ba ginawa na yan ni Cory Aquino? Buti na lang yung flood control noon, ng panahon ni Marcos natapos, bago siya napatalsik. I was a witness to that kasi high school pa lang ako ang Metro Manila, halos buong Metro Manila. May flood control project, ang lalaki ng hukay sa ilalim. Kasi natatandaan ko, every time na umuulan ng malakas sa Manila, bumabaha talaga. Kaya naisipan ng Marcos na magpatayo ng ganyang klaseng proyekto. At nung natapos na po yan, hindi na po bumabaha. Kabilang po dyan ng Pasay. Kaya nga lang, after Marcos, napabayaan ng mga past administrations ang mga drainage, nagbabara. Karamihan sa Pilipino na walang disiplina. Dumumi ang mga, kung saan na lang walang habas ng pagtatapon, including yung Manila Bay. After ng Marcos, nagsimula ng mawala ng disiplina ang Pilipino, kahit sa pagtatapon ng basura, walang disiplina. Panahon ng Marcos, may mga Metro Aid pa yan. Apat pa Filipinos are very much disciplined. And Manila Bay is very clean, kaaya-ayang pumunta, kaaya-ayang mag-picnic, dalhin mo lahat ng pamilya mo ron, doon kayo kumain. Ang sarap ng simoy ng hangin, malinis. Ngayon, ano nangyari? Nang pinaganda nilinis ng ating Pangulo at pinaganda. Ngayon, lagi niyong ginagawang issue ang Dolomite. Kahit ang bagyo, kaliwat kanan. Kahit ang bagyo ng mga paglalantad ng mga kadre, kaliwat kanan. Ang issue niyo pa rin, Dolomite. Tapos eto nga, yung kay Risa Hontiveros, di ba, balik tayo Kakahiya, panoorin nyo po yung panoorin nyo po itong mga ka-DDS, yung sinabi ni Pia Cayetano kay Risa Hontiveros, yung sinabi ng ating magiting na Pia Cayetano kay Risa Hontiveros, hindi po nakapalag si Risa ron, nakakahiya. Sumalpok sa mukha niyan, laking kahihiyan. Biro mo, insulto kasi, heto po, mga ka-DDS, kayo na po ang bahalang humusga kung paano po yung tirada ni Pia Cayetano kay Risa Hontiveros. But on that day that we won the gold medal, the entire Southeast Asian countries gave their due respect to the Filipino athletes. I am embarrassed that we cannot even honor that. I am embarrassed that we choose to make a political issue out of a world-class facility. Kaya tuloy, wala nang mag-aabalang magpatayo ng matitino at kahanga-hangang mga infrastructure dito sa Pilipinas. Dahil magpatayo ka lang ng maganda, sasabihin na sa'yo na may kalokohan ka. So paano? Puro bulok na lang tayo para walang pumansin. Ganon. Paano magiging white elephant? Madam Sponsor, do you even know what are the conditions of our sports facilities? Para sabihin mong yung world class na yon magiging white elephant? Hindi nyo ba alam na pinasa natin ang National Academy of Sports? And doon magte-training ang mga bata natin, mga future Manny Pacquiao. Paano naging white elephant? Sana naman mag-ingat naman kayo sa mga paratang nyo. Dahil yan na naman ang i-headlines. Di man lang natin binigyan ng konting parangal, konting respeto ang mga national athletes. Na alam nyo ba, kung hindi dahil sa bayanihan to, hindi pa magkakaroon ng allowance. Mr. President, this is a world-class stadium.
built in record time. With the advice no less than, if I'm not mistaken, and I can check for the record, World Bank and or ADB on how to finance and how to do this project. Mr. President, the Southeast Asian Games would not have been as successful as it was if we had only the dilapidated stadium of Rizal Memorial of Ultra. May I ask Her Honor if she has seen the place? Because the national track and field team, when they visited it around November, not sure, September, November, before the Southeast Asian Games commenced, they went there for the first time. Does Her Honor know that they cried when they saw the stadium? They cried when they had the opportunity to run on the turf. Bakit? Kasi dun sila nagpa-practice sa napakabulok na stadium. Ganon ang kalagayan. That's how we treat our athletes. Ilan lang ang Manny Pacquiao ng Pilipinas who has had the opportunity to raise himself and have sponsors. But not all sports are like boxing and basketball that have a strong following. Many of these athletes will never even be remembered. Hindi thanks to PSC yan, ha? Thanks to Speaker Alan Cayetano, Congressman Bambol Tolentino, and Senator Sani Angara. So hinahalo ko yung mga mukha ng mga athletes na to dun sa tinatawag niyang white elephant. Kasi that is the only reason why you put up such a structure for people. In this case, for young athletes. So I cannot separate their faces and their names from the structure that you now want people to cast doubt upon. Again, I do not have the details. Wala akong hawak na papel, but I have to stand up for BCDA, for the architects, for the engineers, for every single construction worker that worked overtime. Madam Sponsor, alam nyo ba 24/7 nagtrabaho yon para makadeliver tayo sa Southeast Asian Games? Di ba mas kahihiyan yun na nag-umpisa Southeast Asian Games tapos hindi natapos yon? Nanood ho ba kayo? Nandun ako, nanood ako, nanalo tayo ng mga kung ano-anong event. Yung pole vaulter natin, he claimed the gold. Si EJ Obiena, he's going to compete, he was supposed to compete in the Olympics. Pero hindi natuloy yung Olympics. At least, nagka-Southeast Asian gold medal siya, di ba? At least nanalo siya in his own country. Napanood siya ng tatay niya, na coach niya. Ganon ang kalagayan ng mga athletes. Madam Sponsor, yung nanalo ng marathon, taga Cagayan de Oro siya. Umiiyak siya nung nakita ko siya after niya. Hindi niya akalain mananalo siya. Alam niyo bang na-lockdown siya dito for how many months? Hindi nakauwi. O baka sabihin niyo irrelevant na yun. Hindi irrelevant yun. Kasama yon sa mga sakripisyo ng mga athlete. Tapos ngayon, ang kaisa-isang nagawa natin for them, binibigyan pa natin ng mali siya. Kaya yan ang mangyayari sa bansa natin. Puro mali siya tayo, puro paghuhusga. Mr. President, may I respond now? And Yes. the gentlewoman. Thank you, Mr. President. Indeed, if the good colleague had caught more or most of my privileged speech, it probably would not have caused the good gentle lady as much distress. Yan mga ka-DDS, ang liwa-liwanag, di ba? Halos sumigaw na si Pia Cayetano. Nawala yung kanyang, hindi niya napigil. Kahit ako man, or kayo mga ka-DDS sa katayuan ni Pia Cayetano, na mapapasigaw kayo, mapapataas yung boses nyo eh. Kasi talagang insulto po to. Kaya tinatawagan ko po yung mga atleta natin. Mag-join po kayo sa
kontrahin po natin ang mga sinabi lahat ni Risa Hontiveros. Ipamukha natin sa kanya na siya ang white elephant, na siya ang chief elephant, siya ang walang silbing senadora sa Senado, na kailangan yung bibig niya, kailangan tahiin na, lagyan ng tape para matigil na. Nakakasulak ng dugo itong mga dilawan na to, wala nang ginawa. Tapos yung mga, sige, di ba, ngayon, yung mga artistang kumakampi sa Gabriela, tulad ni Lisa Soberano, si Miss Universe na si Catriona Gray, tumahimik, napahiya. Grabe. Siguro na-realize nila na ginagamit lang sila ng Gabriela Youth para maging mouthpiece nila. Ngayon, ito na, naglalabasan na. Ikaw, Angelica, tumigil ka rin. Angelica Panganiban, nasaan ang Pangulo? Hashtag nasaan ang Pangulo? Bakit? Ikaw ba, kalakasan ng bagyo, tatayo ka ba ron sa gitna, magpapakita sa tao? Sasalubungin mo yung bagyo? Nasaan na may mga kukote nyo? Ang kikitid ng utak nyo, Diyos ko. Hanggang hanggang drama ka lang pala eh. Si Angel Locsin, tahimik ngayon. Nakakaladkad yung kanyang tsuhin sa kanyang ate, si Kaela, bilang mga NPA, mga legal na NPA. Sa siniwalat ni Ka Eric, Ka Efren, Ka Joey, Ka Amihan. Ang dami na nilang lumalantad. Marami pa yan, more than 50. Yung mga lalabas daw. Abangan natin mga ka-DDS, yung mga ikakanta nila. Hayaan lang muna nating makaraos tayo rito, makarecover sa dalawang nakaraang malakas na bagyo. Pero yung mga bagyo ng bunganga nito, ng mga dilawan, hindi talaga tumitigil. Kaliwat kanan din ang pang-aatake nila sa ating Pangulo. Ano na naman kayang isyong palilitawin nila? Dolomite pa rin? Ha? Dolomite o yung... baka gusto nyong batikusin yung mga bridge na nagawa ng ating Pangulo? Na baka... bakit? Don't we, hindi ba natin deserve magkaroon ng napakagandang sport facilities? Don't we deserve that? Gastos, malaking gastos daw, sabi ni Risa Hontiveros. Dapat daw, ilaan na lang daw sa pandemic, sa mga nangangailangan, sa mga nabagyo. Bakit? Hindi ba naglalaan ang ating Pangulo sa mga nababagyo? Sa lahat ng klaseng calamities? Ang hirap sa inyo, lahat na lang gagastusin sa pandemic. Paano ibang pangangailangan natin? Saka isa pa ang Clark sport facilities. Na plano yan even before the pandemic. Nakabudget na po yan. Buti nga nagawa ng para ng ating Pangulo, 18 months ginawa. Biro mo, tayo ang magiging host ng SEA Games. Walang facilities. Nagawa ng paraan 18 months tapos sinasabi mo na hindi dumaan sa bidding process. Of course not. Hindi na padadaanin kasi it will just delay the process. We only have like 18 months to go. Special case yung nangyaring proyekto sa paggawa ng sport facility sa Clark. Special. Kasi ang Aquino government walang ginawa. Nagtipid ba or what? Tinipid para magkaroon ng pondo para sa Pandaraya, para kay Lenny, saka para kay Mar. Unfortunately, si Mar hindi nanalo, dinaya nyo 5 million, dapat 21 million ang boto ng ating Pangulo, hindi na kaya. Dahil overwhelming ang suporta ng ating Pangulo sa mga DDS, dapat po yan 21 million. Yung binawas po na 5 million sa Pandaraya, perang ginamit sa Smart Magic, hindi na kaya ng 5 milyon kasi ang dami-daming boto ng ating Pangulo, which is 21 million kung hindi nadaya. Kung hindi nyo pa alam mga ka-DDS, hindi po 16 million ang boto ng ating Pangulo. Tinanggal ang 5 million doon through using the Smart Magic. Alam na alam po yan ni ni Andy Bautista, nandoon naglalamerda sa Amerika. Ay nako mga ka-DDS, talagang nakakasuka na talaga itong mga dilawan na to. Ginagamit nilang excuse. Itong mga pandemic na to. Ay nako. San pa ba? San pupulutin ng Pilipino kung hindi dahil kay President Duterte? Saka,
Hindi ko po nakakalimutang magpasalamat uli sa inyo, mga ka-DDS, sa mga supporter ng ating Pangulo. Kasi ang ating Pangulo, kaya nandiyan yan hanggang ngayon, hindi mapatumba-tumba ng mga dilawan, kahit kabit-kabilang kanilang propaganda. Kasi nandito po tayong mga DDS, na walang humpay na sumusuporta. Hindi lang sumusuporta ha, sa salita, sa gawa, video tulad nito. Palaganap po natin ang mga kasinungalingan, ang mga kawalang hiyaan. Ang kademonyuhan ng mga NPA, ng mga dilawan, magkakakutsaba po sila. Kasama po dyan ang mga mainstream media na hindi binabalita yung mga binibisita ng ating Pangulo just after the typhoon, yung mga sinalalantayan, nandun ka agad ang Pangulo. Anong pinapakita nila? Si Leni, lumulusong sa baha, nagbibigay daw kuno ng mga pagkain sa mga nasalanta. Bakit yung ginagawa ng ating Pangulo hindi nyo binabalita? GMA, pati ang GMA talagang kahit noon pa ano yan may nahalata na rin ako dyan, kaya nga lang hindi nga lang sila talagang ganong garapal. Pero ngayon nakikita namin ang garapal na kilos nyo kasi yung mga magagandang ginagawa ng ating Pangulo hindi binabalita. Mga Rappler yan, sa bagay sa Rappler wala na tayong maasahan, puro mga fake news. Ano pa ba yung mga ibabalita nilang mga wala tayong nakikitang mga good news sa kanila, mga ka-DDS, kaya tayo na lang magiging boses nila. Ayan si Vince Dizon, sinisiraan din nila. Hindi dahil sa kanya, hindi magkakaroon ng napakagandang sport facilities na to. Tapos kinuha nga siya ng ating Pangulo para maging SAR ng about sa pag-solve dito sa pandemic na to. Maasahan talaga si Vince Dizon, di ba? Ay nako, ano pa ba yung mga issue natin mga ka-DDS? Basta abangan na lang po natin yung mga pasabog ng mga susunod na kadre, ng mga marami pa po yung mga lilitaw. Ang alam ko nasa 50 po sila. At wag po tayong magsasawang boldyakin or kontrahin ng mga fake news sa mga dilawan. Si Leni, one of these days uli, magpapakita, magpapapoto up uli. Kunyari, kawang gawa sa mga nasalanta. Magkukuros po sila because sabi nga ni Ka-Efren na they perfected the art of deception. Ang mga black propaganda, masyado na po nilang na-perfect yan. Buti na lang, 94% ng Pilipino gising na at may mga social media tulad nito. Marami pong mga ka-DDS ang naglalabas ng tunay na picture na ginagawa ng ating Pangulo. Kaya mga ka-DDS, wag na kayong manood ng mga kabulukan nitong mga dilawan na to. Yan na lang masasabi ko. Kontrahin po natin ang kontrahin. If you like my video, please don't forget to like, share, and comment. At hindi pa po kayo nag-subscribe, please subscribe na sa aking channel, The DDS Forever Channel. Sa pong magandang araw at marami pong salamat.